topic sa umagang ito, ang pamagat ay guard and protect your heart. Bantayan ninyo at ingatan nyo ang inyong mga puso. Kinakailangan sa mga araw na ito na maging matatag tayo at isang paraan para maging matatag tayo ay ating ingatan at ating proteksyonan ang ating mga puso. Protect and guard your heart. Proverbs 21, verse 2 at Proverbs 4, verse 23. Sa talatang 2 ng Kawikaan 21, ganito po ang sinasabi, no? Makinig tayo mabuti. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya'y wasto. Ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Ulitin ko, ang akala ng tao, lahat ng kilos niya'y wasto. Yan naman talaga eh. Lahat naman tayo, akala natin tama, no? Kaya minsan nakikipagdebate tayo, ang debate natin, sinasabi natin, ako tama, ikaw mali. No? Sasabihin naman ng kausap mo, ikaw ang mali, ako ang tama. So walang mga argumentong nananalo dahil lahat ay nagsasabi na sila ang tama. Tama po. So ang akala ng tao, lahat ng bagay o kilos niya ay wasto. Ngunit si Yahweh o ang Diyos lang ang nakasisiyasat ng ating puso. Sa Proverbs 4:23, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan. No? So, ini-encourage tayo ni Solomon, na writer ng Book of Proverbs, na ang sabi niya, ang puso raw po natin ay ingatan mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. No? So, sapagkat dinadaluyan ng buhay. No? Okay, so, napakahalaga ng tinatawag na puso. And speaking of heart, yung sinasabing heart dito o puso, this is not our physical heart. Hindi ito yung puso natin na tumitibok ng dugudug, 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 dugudug. Hindi po ito ang physical heart. But in the Bible, when we speak heart, ang ibig sabihin ng heart sa Biblia, ang ibig sabihin po nito, it refers to our mind, it refers to our will, and it refers to our inner man. So mind, will, and our inner being. So ito yung totoong heart na sinasabi ng Biblia. So, ibig sabihin niyan, in everything we decide, kung ano yung dinesisyon natin, hindi lang nagmumula to sa matalinong isip natin, kundi ito'y nagmumula sa ating mga puso, sa ating kaloob-looban, sa ating pagkatao, sa kabukalan ng ating puso. So anumang desisyon na ginagawa natin sa ating buhay, ito'y nagmumula sa ating mga puso. Excuse me. The heart is what matters to God. Ito ay napakahalaga sa Diyos. Ang puso ay napakahalaga sa Diyos. Ito yung isang bagay na napakahalaga sa ating Panginoon. Pagka meron kayong kilalang dentista, ang unang tinitingnan ng mga dentista ay, ano? Ano ang unang tinitingnan ng mga dentista sa ang tao? Dahil dentista siya, ang unang tinitingnan niya ay ang ngipin. Wow, kinakailangan na itong pumunta sa kliniko. Patong-patong yung ngipin, di ba? Kaya pag dentista ka, ang unang mong tinitingnan ay ngipin. Pag ikaw naman ay manicurista, nasa parlor, nagmamanicure o pedicure, ang unang tinitingnan ng mga manicurista ay yung mga kuko ng isang tao. Kuko sa kamay, mga kuko sa paa. Pag ikaw naman ay barbero, ang unang tinitingnan ng mga barbero ay walang iba, kundi buhok ng tao. Hello? Tama po ba? Ngunit sa Diyos,
ang unang tinitingnan niya, pagpasok mo pa lang dito, kanina, ang unang tinitingnan ng Diyos ay ang ating mga puso. He looks at our heart. Dito siya nakatingin. It matters most. Walang iba kundi ang ating mga puso. Hindi niya tinitingnan ang ating pagkatao. Oy, hindi maganda ang damit niyan. Ay, hindi pantay ang makeup niyan. Ay, ganito yan. No, hindi. Kundi, ang Diyos ay laging nakatingin sa ating mga puso. Sabihin natin lahat, puso. Okay, sa unang Samuel 16, may kasaysayan po dito. Dito po nasasaad sa unang Samuel 16, 15, 16, chapter 15, chapter 16. Basahin na lang ninyo sa inyong mga bahay dahil mahaba po yan. Makikita po natin dito na God rejected Saul. Kanyang tinanggi, kanyang inalis sa pwesto bilang hari tong si Saul. And he will about to raise a new king. Tumawag siya, pipili siya ng bagong hari na makakapalit ni Saul. So, ano ang batayan ng Diyos sa pagkuha ng bagong hari? Inutusan niya si Samuel na kanyang propeta na pumaroon sa bahay ni Jesse sapagkat naroon ang pinipili ng Diyos. So ano ang batayan ng Diyos para piliin ka na kanyang maging lingkod? Ano batayan ng Diyos para piliin ka para maging hari ng kanyang bayan? Anong sabi sa unang Samuel, hindi ang kisig. Hindi yung kisig na isang tao, hindi yung tangkad na isang tao, hindi yung panlabas na anyo. Pero ang tao, tayong mga tao, we judge a person sa pamagitan ng mga nakikita ng ating mga mata. Nagkamali si Samuel na siya'y pumasok sa bahay sa bahay ng tatay ni David, no? Ano ang sabi niya? Nakita niya yung mga kapatid ni David. Yung panganay, napakakisig, napakatangkad, napakaganda ng muka. Tingnan niyo muna katabi niyo kung pogi ang katabi niyo. No? Napakakisig, napakaganda ng muka. So, siguro may abs pa yan. Ilang packs yung abs niyan. Pero ano ang sabi? Ano ang sabi ni Samuel? Siya na nga. Siya na nga ang pahiran ko ng langis. Siya na nga yung magiging next king, kapalit ni Saul. Hello? Pero nirebuke agad siya ng Lord. Na ang sabi sa kanya ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanya kay Samuel, hindi siya. Hindi siya. No? Dahil ang tao, tinitingnan natin, ginajudge natin ang tao sa pamagitan ng mga bagay na nakikita ng ating mga mata. No? So, napakabilis mag-judge ni Samuel, pero nirebuke siya ng Panginoon. Sabi sa verse 6 hanggang 7, kay Samuel, sinabi ng Diyos, si Eliab, sabi nga po, si Eliab ay pasok sa standard ni Samuel. Kumbaga, pasok sa banga. Siya na nga. Pero ang sabi ng Diyos, hindi yan. Ang tao ay nagja-judge sa pamagitan ng mga nakikita niya. No? Pero tandaan po natin kung ang tao ay tinitingnan kung ano ang itsura ng isang tao. No? Pero ang sabi ng Diyos, hindi. Kundi ang Diyos ay tumitingin sa puso. Nagbago ba ang Diyos pagdating sa New Testament? Saan tumitingin ang Diyos? Hindi nagbago ang Diyos. Maging sa New Testament, sa Matthew 5 verse 8, ang sabi ng Panginoon, blessed are the man, mapalad siyang tao na may malinis na puso. Ibig sabihin, mapa sa Old Testament, mapa sa New Testament, ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng isang tao. Tama po ba? Okay. So,
Primarily, God looks in the interior, sa loob, and the condition of the heart. Ang tinitingnan ng Diyos ay puso. At hindi lang puso, kundi ang kondisyon ng ating puso. So, interesado si Lord, hindi lang sa puso natin, kundi kung ano ang laman ng ating mga puso. Tatanungin ko kayo, nakikita nyo ba ang laman ng puso ng katabi nyo? Hello? Kita ba? Nakikita nyo ba ang laman ng puso ng katabi nyo? Hindi. Pero ang Diyos, kita ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano laman ng ating puso. Okay, sabi sa Mateo 23, 25 hanggang 26, ang sabi dito, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseyo, mapagkunwari, nililinis niyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga yon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseyo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa, magiging malinis din ang labas nito. Di po ba? May mga tao na, ano po ginagawa? Naglinis ng bahay. Pag naglinis ng bahay, ano ginagawa? Yung mga nasa labas lang nililinis. Pag nagwalis, nasa labas lang nililinis. Yung mga dumi, pinapasok pa sa loob ng carpet. Hello? Parang ganon. Nakuha po natin, nag-guess po ba natin? Pero sa Diyos, hindi importante sa Diyos yung panlabas eh. Ang importante sa Diyos, yung nasa loob natin. Tama? Tama po ba? Di po ba madalas na sinasabi ng ating Panginoon sa mga pariseyo, laging nire-rebuke ng mga Pharisees si Jesus. Sasabihin, kayong mga alagad ni Jesus, hindi kayo marunong mag-ugas ng kamay bago kumain? Kadiri ninyo? Noon, mahirap sa Israel ang tubig, kaya bihira sila mag-ugas ng kamay. Siguro punos-punos lang sa damit, no? Lagi silang nagja-judge. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi yung pumapasok ang nakakasama sa tao. Ano nakakasama sa tao? Yung lumalabas sa Kanya. Tama po ba? Tama po ba? Oo, yung lumalabas sa Kanya. Kaya sa Panginoon, napakahalaga yung laman ng ating mga puso. Okay, ito, makinig kayo. Usong-uso to yung kasabihang ito. Narinig nyo na to. Nakita nyo na to sa social media. Yung salitang, just follow your heart. Follow your heart. Sundin mo kung ano yung sinasabi ng puso mo. Tama ba yun? Hello? Kabataan, follow your heart. Kaya nga pag tumibok na yung puso, kapag tumibok ang puso, dugudug, 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 ay siya na, napaka-cute niya. Hello? No? Natadaya tayo and sabi, just follow your heart, wrong. Karang. Hindi, mali. Hindi natin dapat sundin ang ating mga puso. Bakit? Papatunayan ko sa inyo na hindi dapat sundin ang ating mga puso sa lahat ng pagkakataon. Jeremiah 17, 9-10. Ano ang sabi diyan sa Jeremiah 17, 9-10? Ang puso ay mandaraya ng higit sa lahat ng bagay. The heart is deceitful above all things. No? Sabi, at totoong masama. Sinong nakakaalam? So, ipapalo ba natin yung puso natin? Susundin ba natin kung ano yung tinitibok ng puso natin? Hello? Susunod ba tayo kung ano dinidikta ng ating puso? No. Bakit? Dahil sabi ng Panginoon, ang puso daw natin ay mandaraya. Sabi mo sa katabi mo, mandaraya pala yung puso mo. Paalala mo sa kanya. Mandaraya ang puso, no? Sabi, mandaraya at nagkakamali ang puso ng tao.
mandaraya at nagkakamali, no? Okay, minsan akala mo tama ka. 'Di ba? 'Di ba? Minsan pinaggigiitan mo, nagagalit ka pa sa kapatid mo eh. Kasi nagtatalo kayo eh. Ako ang tama eh. Pero minsan pinaninindigan mo, ikaw ang tama. Dahil akala mo tama ka. Pero mali pala. No? So, ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas sa kanyang kabulukan. Pero ang sabi ng Panginoon, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng tao. So, tanging ang Diyos lang ang nakakalam kung ano talaga laman ng puso mo. Hindi mo madadaya ang Diyos. Pwede mong madaya yung kapatid mo. Pwede mong madaya yung kapwa mo, yung kaibigan mo. Pwede mong madaya yung asawa mo. Pero we cannot manipulate God. Hindi natin madadaya ang Diyos dahil siya ang sumisiyasat ng ating mga puso. Ang Greek word ng heart ay cardia. No? Kaya dito nanggaling yung cardiac arrest. No? Cardia. Nang ibig sabihin, it means metaphor for mind and inner man. The heart is the center source, master control of our life. Kumbaga sa computer, ito yung tinatawag na CPU. Dito nakakontrol ang lahat ng ginagawa natin sa computer. No, kumbaga sa bahay, ito yung tinatawag na main switch. Di po ba? Tama po? No? So, pinagmumulan ng lahat ng aksyon, pinagmumulan ng lahat ng ating behavior, pinagmumulan ng lahat ng ating iniisip. Bago mo isipin, galing yan sa puso. Bago mong salitain, galing yan sa puso. Bago mo gawin, galing yan sa puso. Okay, bakit ka na-discourage ng isang linggo? Bakit ka nawala ng lakas ng loob? Dahil pinuno mo ang puso mo ng takot, ng pag-aalala. Kaya, napuspos ka ng discouragement. So, anong ibig sabihin? Kung ano pala nilalagay natin sa ating mga puso, yun ang magiging attitude mo. Yun ang magiging behavior mo. Kung malungkot ka ngayon, marahil may mga bagay na naisip ka ng mga kalungkot-lungkot na bagay. Marahil nanood ka ng sine na napakalungkot. Bakit napuno ng galit ang puso mo? Dahil may tao kang hindi mo mapatawad. Dahil galit na galit ka, pinuspos mo ang puso mo ng galit. Nakarinig ka ng kwento ng mga taong galit sa'yo, pinakinggan mo, tinanggap mo. At dahil doon, naggalit, napuspos ng galit ang iyong puso. So, ibig sabihin, kapag polluted pala ang ating puso, lalabas at lalabas yung karumihan kung ano laman ng puso natin. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng bagay na lumalabas sa atin, sa bibig natin, galing yan sa ating mga puso. Okay. Para yung manibela, no? Pag mali ang iyong ginagawang pagdadrive, saan ka dadalhin ng puso mo? Pwede tayong mapahamak kung hindi natin binabantayan at hindi natin inaalagaan ang ating mga puso. Always, a wrong heart always produce a wrong life. Kapag mali ang puso natin, nagproproduce to ng maling buhay natin. Tama? Bakit mali ang puso? Pag mali ang puso, mali rin ang buhay. No? At delikado ito pag ganito ang ating kalagayan. So, guard our heart. Pag sinabing guard your heart, ibig sabihin, keep diligently.
No? Ingatan natin to sa ating kaaway. Bakit? Pwedeng maapektuhan ang puso natin pag hindi natin to nabantayan. Dapat bantayan mo puso mo. Alam mo kung ikaw ay dadalhin ito sa masama, dapat mag-ingat ka. Regulate it with careful discipline. Diba? Yung mga tao, bakit nagkakasakit ng, bakit nagkaka-stroke? Ba't tumataas ang dugo nila? Kasi kain ng kain sila ng taba, kain ng maalat, kain ng ng mamantika, no? So, laging kasama to sa pagkain mo. So, pagka ganito lagi ang lifestyle mo, anong nangyayari? It leads to heart attack. Tama po ba? Ganon din sa kalagayan spiritual. Kung hindi natin binabantayan ang ating mga puso, mahatid tayo sa isang delikadong pagkakataon. Okay. So, how to regulate, no? Anong kailangan? Dapat po ay makinig tayo ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos, sapagkat ito'y isang paraan para mabantayan natin ang ating mga puso sa mga bagay na pollution o makakasira, makakasama sa ating mga puso. Kaya nga ini-encourage namin kayo na laging umattend, laging magbasa ng Biblia, laging manalangin, laging makinig ng salita ng Diyos. Kasi ito yung mga paraan para mabantayan natin ang ating mga puso. Malinaw po ba? Malinaw po ba? So, no? Minsan, kapag malina yung puso natin, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Lalo tayong lumalayo sa Panginoon. Diba? Pag mali ang puso natin, imbis na lumapit tayo sa Diyos, lalo tayong lumalayo sa Kanya. Pero hindi. Hindi tayo dapat lumayo. Lalo ka pang lumapit sa Panginoon. No? So, may mga ginagawa si Satanas para tayo mailayo sa Diyos. Tandaan nyo, walang ginawang mabuti si Satanas sa buhay natin. Ano ang plano ni Satanas? Objective niya sa John 10 verse 10, to kill us, to steal us, and to destroy us. Yan ang layunin niya sa bawat isa sa atin. Lalo na sa mga Kristiyanong kagaya natin. Pero bantayan natin ang ating puso para hindi tayo maging malayo sa Diyos. Nangyari ito kay Solomon. Si Solomon nagsimula sa mabuti. Nagsimula siya sa tama. Nagsimula siya sa maayos. No, si Solomon ay anak ni David. Anong nangyari? Bakit siya nalayo sa Diyos? Maraming mga bagay na nangyari. Hindi niya nabantayan ang kanyang puso. Kaya nung hindi niya nabantayan ang kanyang puso, unti-unti nakita niya na papalayo na siya sa Diyos. Biruin mo, ilan ang asawa ni Solomon? Lagi ko nababanggit dito. Ilan po ang asawa ni Solomon? 1,000 wives. Yung 1,000 babae ni Solomon. Marami doon ay hindi mananampalataya ng Diyos. Marami doon sa mga asawa ni Solomon ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At mga asawang ito ni Solomon ang nagpasama ng kanyang puso. Amen po ba? So, ano nangyari? Naging malayo siya sa Diyos at napahamak siya. Only God can satisfy us. Wala siyang kasapatan eh. Diba? Biruin nyo 1,000 asawa. Ibig sabihin, wala na talagang kasapatan yun. Dahil hari siya, no? Kaya niyang makuha lahat ng gusto niya. Pero tandaan nyo, pag meron kang Panginoon, pag ang ating puso, nandito si Lord, nandito si Jesus, tanging si Jesus ang magbibigay sa atin ng satisfaction. Okay lang, isang asawa lang, okay na sa'yo. Hindi ka na maghahanap pa ng iba. Amen? Amen? Amen po? Okay, sabi sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want.
ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ko na kailangan ng iba. Bakit? Nandito na si Lord. Pag si Lord nasa buhay mo na, hindi ka na mangangailangan pa ng iba. Dahil si Jesus lang, sapat na at higit pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. No? So, maraming mga tao, hindi nila binabantayan ang puso nila. Hindi nila iniingatan ang puso nila. Buti pa yung mga mukha nila, todo ang kanilang alaga sa kanilang mukha. Magkano ginagastos nyo sa inyong mukha? Sa pagpapafacial, sa ano pong ginagawa? Rejuvenating, ganyan, ganito. Hello? Naunawaan nyo? Bakit todong alaga natin sa ating mukha? Pero panlabas na anyo lang yan. Hindi ko naman sinasabing bawal. No, pwede rin naman na ayusin natin ang ating mga sarili. Pero ibig sabihin, magbigay din tayo ng panahon para alagaan natin at proteksyonan ang ating mga puso. Tama po ba? Tama po? O nga, ang kinis-kinis natin. O nga, ang ganda-ganda, ang puti-puti natin. Pasensya na po sa mapuputi. Okay lang po, maganda po yung maputi. No? Pero ibig sabihin, yan ay panlabas lang na anyo. Pinakahigit, yung laman ng ating mga puso. Yung transformation ng ating mga puso. At ang mabuti at the best na transformer ng puso ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Tandaan nyo, kahit makinis, kahit na maganda tayo, hindi naman lahat ng tao mapiplease natin eh. Di ba? Tama? You cannot please anybody. No? Kahit ang ganda-ganda mo na, mayroong magsasabi pa rin sa'yo, oo nga, makinis ka nga, pero ano ka naman? Tawag dito, pasensya na, oo nga, makinis ka naman, pero mataba ka naman. Di ba? Naunawaan natin, may mga ganun tao, hindi natin mapiplease. Pero ang Diyos, napiplease natin ang Lord kapag malinis ang ating mga puso. Hindi porket makinis, ano nga sabi? Ang puso ay malinis. Hindi porket formang pastor, ang puso ay hindi impostor. Hindi porket maraming alam na memorize sa mga verses ay hindi na reliable. Hindi porket mukhang malakas o strong ay wala nang wrong na nagagawa. No? So, ibig sabihin, we need our heart to be transformed. Ito yung pangunahin. Nabago na ba puso natin? Ayos na ba ang puso natin? May pagbabago na ba sa atin? Mula nang makilala mo ang Panginoon, nabago na ba tayo? O kung mataray ka noon, hanggang ngayon mataray ka pa rin? Hello! Kailangan natin mabago. Tama po ba? Tama po ba? No? So, ibig sabihin, kinakailangan magkaroon tayo ng pagbabago. Pagbago ang puso, ang isip, ang kalooban, ang ating inner man ay nababago. Lahat ay nababago. Pagbago ang ating mga puso. Wala diyang hatred. Wala diyang unforgiveness, grudges, walang rebellion, walang lust. No? Mga kapatid, ayusin natin ang ating puso. Kagabi, nandun po kami sa San Jose, may Bible study kami doon. Ewan ko, ang tinuro ko po about love for others, pag-ibig para sa kapwa, unang 1:4, no? So, nakita ko, napansin ko, nagkakalabitan sila, tawanan sila, yung pala maraming tinatamaan. Hello? No, ibig sabihin, napakaganda. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang nagtra-transform sa atin. Sabi nga, bato-bato sa langit. No? Sabi nga nila, ang sagot nila, ang tamaan, huwag magagalit. Sabi ko, hindi. Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago na. Tama?
Bakit? Ang salita ng Diyos ang nagbabago ng ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ano po ang sabi? Proverbs 4:23, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mo tinataglay. Merong buhay dyan, no? Kaya dapat ingatan, no? So, si Solomon, na siya ang may sulat o akda ng Book of Proverbs, lagi niyang kinakausap ang kanyang mga anak. So, ibig sabihin, kung 1,000 ang asawa mo, ilang kaya ang anak ni Solomon? Tama po ba? So, napakadaming anak ni Solomon. Pero si Solomon, lagi niyang sinasaway, lagi niyang tinuturuan, lagi niyang sinasabihan ng kanyang mga anak. Mga anak, alisin niyo galit sa inyong kapwa. Mga anak, magpatawad kayo. Mga anak, ganito ang gawin niyo. Mga anak, ganito ang gawin niyo, and blah, blah, blah. At sa bandang huli, ang sabi ni Solomon, and above all else, guard your heart. At higit sa lahat ng mga ito, bantayan ninyo ang inyong mga puso. Sapagkat ang lahat ng lumalabas dito, ang lahat ng lumalabas sa atin, ay nagmumula sa ating mga puso. It can ruin our lives. Pwede nitong wasakin ang buhay natin kung hindi maayos at kung hindi natin nababantayan at naproproteksyonan ang ating mga puso. Okay, panghuli na to. 5 bagay na dapat yung tandaan para mabantayan natin ang ating mga puso. Number 1, pay attention to your thoughts life. Pay attention to your thought life. Ibig sabihin, give attention. Magbigay kayo ng atensyon sa mga bagay na iniisip mo. Dahil kung ano iniisip ng tao, yun ang laman ng kanyang puso. Kung hindi natin nakikita kung ano laman ng isip ng kapwa natin. Oh, tingnan mo nga yung katabi mo ngayon, tingnan mo siya. Nababasa mo ba kung ano yung iniisip niya ngayon? Hindi. Tama? No? Kung ano iniisip natin, yun ang laman ng puso natin. At madalas magkasala ang tao. Maging ang mga Kristiyano na, madalas magkasala sa isip. May kasalanan sa isip, may kasalanan sa salita, may kasalanan sa gawa. Tama po ba? Yung gawa nakikita eh. Yung salita naririnig eh. Nagbubunga nga na naman yung kapitbahay natin. No? Alam mo na mali yung ginagawa niya. Alam mo yung mali yung sinasalita niya. Pero hindi mo alam kung ano yung iniisip ng kapwa mo. At ang tanging nakakaalam lang ng iniisip natin ay ang ating omnipotent, omniscient God. He knows everything. Hindi ka pa nag-iisip, alam na niya yung iisipin mo eh. Tama? At tandaan natin, dito, mga kapatid, mag-ingat tayo. Hindi natin alam kung ano iniisip ng kapwa natin, pero mababasa mo kung ano iniisip niya kapag umaksyon na siya. Tama? Pag gumalaw na siya, mababasa mo na kung ano yung laman ng kanyang isip at laman ng kanyang puso. Tama? Tama? Bawa sa bahay, no? Mag-asawa, na doon kayo. Yung asawa mo, hindi nagsasalita. Hindi mo alam laman ng puso niya kasi hindi nagsasalita eh. Di ba? Pero mami, pag nagbabasag yan ng pinggan, nag-uugas, na binabasag na yung pinggan, ano pa ginagawa? Nagbubunga nga na, ayun, nalalaman mo na kung ano yung puso niya, yung pala nagseselos. Hello! Naintindihan po ba natin? So, pay attention to your thought life. No, kung ano yung iniisip mo, ano yung inaalaala mo, no? Ano yung naglalaro sa iyong kaisipan. Bakit? Kung ano yung naglalaro sa iyong isipan, it can shape you. No? Your attitude and your action. Dito lumalabas kung ano yung attitude mo, kung ano yung character mo, kung ano yung ginagawa mo. So, pay attention.
in every thoughts na tinatanggap natin. Tingnan natin, bantayan natin kung ano yung iniisip natin. Dahil yan ay nagmumula sa ating mga puso. Sabi mo, hindi ka galit sa kanya. Hindi ka nga ba galit? Madali magsabi, hindi ako galit. Pero pag naririnig mo yung pangalan ng tao na yun, kumukulo ang dugo mo. Tama? No? So, ibig sabihin, bantayan natin ang ating mga puso. Number 2, protect your influences. Bantayan natin yung mga tao, yung mga bagay na nakapag-i-influence sa atin. No? Kung may kaibigan ka, may mga kaibigan ka na kaya nilang saktan ang iyong puso, tandaan nyo, layuan mo na yung mga taong yaon. Na kaya kang saktan, na kayang saktan ang iyong puso. Bakit? Hindi sila tunay na kaibigan. Tama? Kung paano ka namimili ng damit sa araw-araw, kung paano ka namimili ng damit na isusuot mo, dapat marunong ka rin pumili ng mga taong kakasamahin mo sa araw-araw. Hello! Lalo ni mga single dito, no? Mamili ka ng taong kakasamahin mo habang buhay. Kaya nga mahirap eh. Isang malaking desisyon yung tinatawag na pag-aasawa eh. Hindi porket pogi. Hello? Mahilig tayo sa cute, mahilig pala kayo. Hindi ako. Mahilig kayo sa cute, mahilig kayo sa pogi, o mahilig kayo sa maganda, sa sexy. Pero dapat piliin mo, alamin mo kung ano talaga siya, sino talaga siya, ano ugali niya. Hello, tama po ba? So bakit? Kakasamahin mo yan habang buhay. Ang sabi nga, pag pinakasalan mo ay baboy. Habang buhay mong kasama ay baboy. Tama? Kung pinakasalan mo, ay, no. Elepante. Habang buhay mong kasama yan. Tama po ba? Kaya nga hindi nga panlabas na anyo ang titingnan natin. Naunawaan nyo? Kundi yung kanyang kalooban. Minsan tinanong ko yung mister ko, nakita nyo na ba mister ko? Di ba, kilala nyo naman sa mga bago. Hello ka nga, Dad. Mahiyain yan eh. No? Sabi ko, hindi ko sukat akalain na akong pinili niya. Di naman akong maganda eh. Maraming humahabol sa kanyang magagandang babae, sexy. Tanungin niyo si Ateng Remy. No? So sabi ko, ba't ako pinili mo? Bakit ako? Bakit hindi yun? Mas maganda yun sa akin. Mas matangkad yun. Mas maputi yun. Mas matangos ang ilong nun. Hello? Anong sagot niya? Hindi ko tinitingnan yung panlabas na anyo. Kundi ang tinitingnan daw niya, laman ng puso. Amen? Praise the Lord! Pero kung maganda na at pogi na, tapos mabait pa, wow, jackpot. Tama? No? Dapat may takot sa Diyos. No? Praise the Lord. Yung anak ko, yung isa, yung lalaki, si Joshua, sabi ko, nung wala pa siyang girlfriend niya si Shane, so hindi na available si Joshua, at hindi na available si Shane, Okay, alam nyo, sabi ko sa kanya, anak, ano ba gusto mo sa isang babae? Alam niyo, sagot niya, Mami, ang gusto kong babae, kagaya mo, mabait at masipag. Sabi ko, praise God, tamang-tama sa'yo si Shane. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. No, no, bakit? Hindi ka ang ganda kumukupas. Yung 36, 24, 36. Pag may asawa na, yung korte ng kanyang katawan nagiging 34, 34, 34. Tama po ba? Pero yung nasa loob, hindi kumukupas yan hanggat nanatili siya sa Panginoon. Tama po ba? Bakit? Inaayos ng Diyos ang puso ng isang tao. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So protect your influences.
Kung ano yung mga nag-i-impluwensya sa inyo. May mga 4 na bagay na nag-i-influence sa atin o 3. Mga tao na nakakasalumuha mo sa araw-araw. Pangalawa, yung social media, masyado tayo naapektuhan yan. Na-influensyan, hindi lahat ng sinasabi ng social media, tama. Tama po ba? Huwag kayo agad nakikinig sa mga sinasabi sa social media. Hindi porque sinabi sa social media at marami nag-likes, ay tama na. Tandaan nyo, ang Diyos, hindi niya tinitingnan yung majority, ang tinitingnan niya kahit na kakaunti. Pero ang tingnan natin kung nasa Biblia ba yung sinasabi ng mga taong nasa social media? Di po ba? At pangatlo, environment. Ito yung mga nakaka-impluwensya sa atin. Ako natuwa eh. Alam nyo, natuwa ako nung nakita ko na hindi pinayagan ng MTRCB ba yun, na ipalabas yung Dear Satan na pinikula. Di ba narinig nyo nandito yon? Sabi ko, huwag nyo papanoorin. Hindi na ninyo mapapanood dahil binigyan ng rated X. Bakit? Kasi doon sa pinikulang yon, pinakita doon na pwede rin palang bumait si Satan. Hello! Tandaan nyo, hindi babait si Satanas dahil siya ay masama. Amen? Kaya nga, hindi katotohanan yung sinasabi sa pinikula. Kailanman hindi babait si Satanas. Baka isipin ng mga bata, ay bumabait pala si Satanas, baka gawin nilang kaibigan si Satanas. Tama po ba? So dapat magbantay tayo. Dahil yung napapanood natin, hindi lahat na napapanood natin ay tama. At turuan din ninyo yung mga anak nyo. Bantayan nyo rin sila kung ano pinapanood nila. Dahil kung ano yung pinapanood nila, kung ano yung naririnig nila, nakaka-epekto to sa kanilang mga puso. Amen po ba? Amen po ba? O noon, nung unang panahon, nauso yun ah. Di ba? Sino sa inyo nakakaalam yung grupo ng sex bomb? Yung kumanta ng spaghetti pataas, pataas ng pataas, spaghetti pababa ng pababa. Nung panahong yaon, tanungin mo lahat ng bata. Ano gusto mo paglaki? Ano sabi nila? Sex bomb dancer. Naintindihan nyo bakit naapektuhan sila ng mga bagay na kanang naririnig at nakikita? Kaya be careful, guard your heart. I-guard natin, bantayan natin yung puso ng ating mga anak. Kung mali, sabihin natin, mali yun, hindi tama. Naunawaan po ba natin? At pangatlo, no? Ano pa? Practice self-discipline and self-control. Pag alam mo na hindi maganda yung sasabihin mo, pigilan mo ang bibig mo. Pag alam mo na makakasama sa kapwa yung ilalabas ng bibig mo, huwag ka nang magsalita. Pag galit ka, shut out your mouth. Huwag ka na magsalita. Isipin mo ang bibig mo. Bakit? Dahil kung ano lumabas sa bibig mo, yun ang laman ng puso mo. Kung sa oras nito, hindi maganda yung sasabihin mo, tumahimik ka na lang. Magkaroon ka ng self-control and self-discipline. Tama? Ito isang paraan na bantayan natin ang ating mga dila, ang ating mga aksyon, bantayan natin ang ating mga behavior. No? So, ito ay gumagawa ng mabuti sa ating mga puso. Pang-apat, check your heart regularly. Lagi nating i-check yung puso natin. O ayos pa ba? Yung laman ng puso natin, okay pa ba? Nakapagbibigay ba ito ng kaluguran sa Diyos? At pang-5, seek accountability. Ibig sabihin, maghanap kayo ng tao. No? Yung mga tao na tutulong sa inyo para mag-grow kayo. Gawin niyo siyang accountable sa inyo. Bawa, asawa mo, mahal, pag nakikita mo na kasi bangot na ako, pangitiin mo naman ako. Paalala mo sa akin na dapat bantayan ko yung puso ko. Pag nakita mo na akong parang
ah, parang nagagalit na, sabihin mo sa akin na hindi tama yun. Para hindi na ako makasakit sa'yo. Tama? Magkaroon ka ng accountability. O dito, sino yung kaibigan nyo dito? Tama? No? So, napakaganda. Merong taong nag-i-inspire sa atin. May mga taong tumutulong sa iyo para mag-grow. May mga taong nagko-correct sa iyo. May mga taong nag-e-encourage sa iyo. Umaalalay sa iyo. At pag kinorek ka, magpakorek ka. Huwag kang mayabang. Huwag kang may pride. Tama? No? Sabi, Proverbs 4:14-15. Kawikaan 4:14 hanggang 15. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lakaran. At ang buhay ng masama ay huwag mong tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan, bagkus nga ang katalikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Ito po ang pangaral ni Solomon sa kanyang mga anak. Dahil ang nais ni Solomon na ang kanyang mga anak ay magbantay ng kanilang mga puso. Tandaan natin, ang ating puso ay mandaraya. No? So, guard our heart. Bantayan natin ang ating mga puso. Na si David ay nagkasala sa Diyos. Ang sabi niya sa Psalm 51 verse 10, sabi niya, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Hindi niya sinabi, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Hindi lang ganun eh. Ang sinabi ni David, create in me. Dikaan mo ko ng bagong puso. Pag may kasalanan kayong nagawa, madali niyong iluhod ang iyong tuhod at sabihin niyo, patawarin mo ako. At tulungan mo, Panginoon, na mabago ang aking mga puso. No? So, si Hana isang babae na walang anak. Alam niyo yung mistress ng kanyang asawa, ginagawa ng mistress ng kanyang asawa ng pangalan ay Penina. Pinagtatawanan siya, tinutuya siya. Ay, walang anak. Mas mahal ako ng asawa ko kasi may anak ako sa kanya. Tandaan niyo, hindi lang anak ang nagpapaligaya sa mag-asawa. Kung asawa niyo ay hindi magkaanak, wag niyong iiwan ang inyong asawa dahil sa anak. Dahil paglaki din yan, iiwan din kayo niyan pag nag-asawa na. Tama? No? si Hana, talagang umiyak siya sa Diyos. Binuksan niya yung puso niya sa Panginoon. Lord, naniniwala naman ako sa iyo, ba't hindi ako magkaanak? Nanalangin siyang mabuti sa Panginoon, iyak siya ng iyak doon sa templo. Nakita siya ng propeta ng Diyos na si Eli, na ang sabi, siguro yung babaeng to lasing. Napagkamalan siya lasing. Kaya nga, nakakadaya yung paningin. Pero hindi niya naintindihan na nanalangin mabuti itong si Hana. Binuksan niya yung kanyang puso sa Panginoon. Si David din, na siya nagkasala sa Diyos, sabi niya, create in me a clean heart. Talagang lubos na binuksan niya ang kanyang puso sa Panginoon. No? Si Mary, binuksan din niya ang kanyang puso sa Diyos. Nung time na malapit na si Jesus ipako sa krus at hulihin ng mga taong galit sa kanya, kumuha siya ng isang mamahaling pabango, alabaster jar, no? Na ang presyo ng pabangong yun ay 1 taong sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Binasag niya yon sa harapan ni Jesus at pinahiran niya ng pabango ang paa at ulunan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, nabigyan niya ng kaluguran ng Diyos. Tayo rin naman. Kung alam natin may mga bagay na dapat ayusin sa puso natin, kung may mga bagay na dapat tayong i-confess sa Lord, kung may mga bagay tayo na dapat gawin na natin ngayon. Iniintay tayo ng Diyos. No? Gaya ni Hana, gaya ni David, gaya ni Mary. No? Mangyari mga kapatid, na ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga puso. Gawin natin siyang may-ari ng ating puso. Hindi bisita lang.
Tama? Ang bisita ba ninyo, pinapayagan nyo ba magbukas ng refrigerator nyo? Ang bisita ba ninyo, pinapayagan nyo bang pumasok sa inyong kwarto? Di ba hanggang sala lang sila? May restriction, tama po. Pero wag nating gawing bisita si Jesus sa ating mga puso. Kundi gawin natin siyang tumahan sa ating mga puso. Na siya ang maging tagapagbukas ng ating mga puso. No? Iba ang may-ari sa bisita lang. Ang may-ari ang may hawak ng remote control. Ang may-ari ng bahay nagsasabi, sarado na ang gate o buksan ang gate. No? Ang may-ari nagsasabi na, iluto nyo na to, iluto nyo na yon. No? Huwag nating gawing bisita lang si Jesus sa ating puso, sa ating buhay, kundi gawin natin siyang may-ari ng ating puso, ng ating mga buhay. Mga kapatid, sa umagang ito, siyasatin natin ang ating mga puso. Kung may mga bagay na dapat pang maiayos at matuwid, sabihin natin sa Panginoon, isurrender natin ang ating puso sa Kanya. And allow the Holy Spirit to take control in our heart. To cultivate our heart. And this morning, you will never be the same again. Kung gagawin ninyo ang bagay na ito, magiging iba ka na kaysa dati. Gusto ng Diyos na maayos, mabago, ang ating mga buhay, maging malapit sa Kanya, at gusto ng Panginoong Hesus na manatili siya sa ating puso, sa ating mga buhay, para makita ang kaluwalhatian ni Hesus sa buhay mo. Amen?